Kabanata 911. Sinundan ni Maisie si Nolan sa presinto para sa ilang follow-up sa kaso. Gusto rin daw niyang makita si Maisie. Hiniling ni Officer Zaleski sa isang opisyal na dalhin siya sa isa sa mga silid ng interogasyon. Hindi nagtagal, isang babaeng opisyal ang nagdala kay Maisie, ang dalawang kamay niya ay nakapusas. Mapatla at haggard ang mukha niya, at nawala ang dating siglang taglay niya. Ang kanyang hindi sinuklay na buhok ay mukhang magulo at tuyo na parang dayami, at ang kanyang maliwanag at magandang hitsura ay matagal nang nawala. Tiningnan niya ng masama si Maisie at nginisyan. Wow, nandito ka ba para pagtawanan ako? Itinuwid ni Maisie ang kanyang poster at mahinahong ipinaliwanag, dapat bang gawin mong komplikado ang mga nasa paligid mo? Hindi sumagot si Maisie habang diretsyong nakatingin sa kanya si Maisie. Hindi ako gagawa ng anumang bagay para yusigan ka maliban na lang kung lumampas ka sa ilalim ko noong una. Pero maliban sa mga nagawa ko sa iyo, hindi ko talaga maintindihan kung saan nagmumula ang galit mo sa akin. Ang poot na mayroon sina Willow at Rowena laban sa akin ay makatwiran. Ang pagkamuhi ni Willow sa akin ay nagmula sa sulsol at pag-iisip na itinanam sa kanya ni Layla. Sa pagpupumilit ni Layla, gusto niyang kunin ang posisyon ko sa pamilya, magkaroon ng kontrol sa kumpanya, at makuha ang mga benepisyo at pagkakakilanlan na maibibigay ni Nolan sa kanya. At matigas ang ulo ni Rowena na inaakala niyang mahal na mahal niya si Nolan ngunit hindi niya makukuha ang parehong pagmamahal bilang kapalit. Dahil dito, ang pagmamahal niya sa kanya ay napalitan ng galit niya sa akin. Pero paano si Maisie? Tumawa ng malakas si Maisie. Ginawa ko ito dahil hindi lang kita gusto. Nakakainis ka sa paningin ko kahit saan ka magpunta. Sa tingin mo hindi ako nakakasira ng paningin, mahinahong putol ni Maisie sa kanya. Palagi mong kinasusuklaman ang mayroon ng iba sa tuwing nararamdaman mong hindi kasiya siya ang iyong buhay, kapag hindi ka kinikilala at tinatanggap ng iba, o kapag hindi mo nakuha ang pinakamahusay na mayaalok ng mundo. Ito ay tulad ng pakiramdam ng kawalan ng timbang at ang emosyonal na udyok sa loob mo sa tuwing may ibang nagmamay-ari ng magandang manika na hindi mo makukuha. Nagtaas ng kilay si Maisie. Paf, sa tingin mo ba ay ganoon mo na ako kakilala? Ang gusto mong sabihin ay nagseselos ako sa'yo, pero bakit ako magseselos sa'yo? Alam mo ba ang isang bagay o dalawa tungkol sa mga psikolohikal na pahiwatig sa likod ng ilang micro-expression? Nakataas ang panloob na bahagi ng iyong kilay, ibig sabihin ay hindi ka mapakali kapag nasa paligid ako. Pakiramdam mo ay napakababa at naguguluhan ka. Pinagmasdan ni Maisie ang pagbabago ng ekspresyon ni Maisie na may kalmadong mukha. Siguro hindi ka talaga nagseselos sa akin, ngunit tiyak na nakikipagkompetensya ka sa iyong sarili laban sa akin. Unti-unting tumigas ang ekspresyon ni Maisie. Samaan daw si Maisie sa likod ng upuan. Noon pa man ay gusto mong gawing pagmamayari ang anumang mayroon ng iba, at sisiraan ka sa iba kapag hindi mo makuha ang isang bagay na mayroon ng iba. Hindi ba't siniraan mo ang iyong kaklase gamit ang parehong paraan noong ikaw ay nasa high school? Dahil lang sa binili niya ang pinakabagong backpack at ikaw ay hindi, kaya nagkalat ka ng chismis na nagsasabing peke ang bag na mayroon siya. Pagkatapos noon, para makakuha ng atensyon, hinikayat mo si Mr. Hannigan na bilhan ka ng bagong backpack na mas mahal kaysa sa kanya. Nag-atubili ka pa na tanggalin ang label at price tag para maipakita mo ito sa harap ng iba mong kaklase at pagtawanan nila ang kaklase mong iyon. Bago pa makasagot si Maisie ay tumingin na sa kanya si Maisie na nakapatong ang baba sa palad niya. Alam mo ba kung bakit ko alam ang tungkol? Dito, nang tingnan niya ang bahagyang natulala na ekspresyon ni Maisie ay napangiti siya. Ito ay ang iyong tinatawag na besties. Nasa iisang group chat tayo. Lahat ng mga bagay na sinabi mo sa kanila, maaari mong isipin na ibinabahagi mo sa kanila ang impormasyon, ngunit para sa kanila, ang pagbabahagi mo ay walang iba kundi pagpapalabas. Ilang lalaki na ang na-date mo. Paano mo inagaw sa likod niya ang boyfriend ng senior mo noong nag-aaral ka? Gusto mong mainggit sila sa bawat tagumpay na natamo mo, ngunit ang ginawa lang nila ay pinagtatawanan ka. Matagal na hindi nakapagsalita si Maisie, at unti-unting napalitan ng hiya ang mukha niya. Walang nagpilit sa iyo na makarating sa kung nasaan ka sa puntong ito ng buhay. Lahat ng ginawa mo sa nakaraan ay motivated ng sarili mo or vanity. Sa tingin mo ba mahal mo talaga si Nolan? Dahan-daang tumayo si Maisie. Gusto mo lang mainggit ang iba sa iyo at mamuhay ng buhay kung saan ang iba ay umiikot sa iyo. Sa kasamaang palad, walang gagawa noon maliban sa iyong mga magulang. Ang ibang tao ay walang obligasyon na umikot sa iyo at sambahin ka na parang Diyos ka sa buong araw.
Masyado mong minamaliit ang iba at masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Matapos sabihin ang kanyang piraso, umalis si Maisie sa silid ng interogasyon nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Maisie na magsabi ng kahit ano. Kabanata 912. Ito na rin ang huling pakikipag-usap ni Maisie kay Maisie matapos makulong ang huli. Naglalakad si Maisie sa koridor, at makikita ang figure ni Nolan na nakatayo hindi kalayuan sa dulo ng koridor. Siya ay naghihintay para sa kanya. Nakangiti siya habang papalapit, tapos ka na bang kausapin siya? Tumango si Maisie at huminto sa harapan niya. Oo, kailangan ko lang malaman kung bakit galit na galit siya sa akin. Hinawakan ni Nolan ang kanyang kamay at hinalikan siya sa kanyang mga daliri. Kahit ano pa ang isipin ng iba, ang aking asawa ay palaging ang pinakamahusay. Nakatiptoe siya para makalapit sa kanya. Ganon ba ako kagaling? Ipinulupot ni Nolan ang kanyang mga braso sa kanyang baywang habang may bakas ng saya sa kanyang mga mata. Bukod sa maliit na tigre na kailangan kong harapin paminsan-minsan, ayos ka lang. Nabulunan siya ng sariling laway. Sino ang tinutukoy mong tigre? Hindi siya kumibo, ngunit mas tumindi ang katuwaan na tumatagos sa kanyang mga mata at kilay. Mukhang hindi tamang oras ang pagdating ko. Awkward na putol ni Officer Zaleski sa kanilang dalawa, at sa isang iglap ay itinulak ni Maisie si Nolan palayo. Nasa presinto pa rin tayo. Biro ni Nolan tungkol sa kanilang pagtatagpo. Hindi labag sa batas na ipakita ng mag-asawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa sa presinto, di ba? Nagulat si Officer Zaleski sa isang segundo, iwinagayway ang kanyang kamay, at tumawa. Hindi kami ganoon kainhumin hanggat hindi ka samobra, ngunit depende ito sa okasyon, kaya dahan-dahan lang. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo, hinimas ang dulo ng kanyang ilong, at palihim na binangga si Nolan gamit ang kanyang siko. Kasalanan niya ang lahat. Tumingin sa ibaba si Nolan, ngumiti, pagkatapos ay pinigilan ang kanyang ngiti pagkaraan ng ilang sandali at nagtanong, may nalaman ka ba mula kay Tony? Tumango si Officer Zaleski. May nalaman kami. Inamin ni Tony na inilipat niya ang ilan sa kanyang mga ari-arian kay Maisie noong araw na siya ay inaresto. Medyo nagulat si Maisie sa narinig niya. Inilipat ni Tony ang kanyang mga ari-arian kay Maisie bago siya arestuhin. Alam ba niyang arestuhin siya sa araw na iyon? Hindi ba si Maisie ang nag-set up sa kanya at nanloko sa kanya para magpakita? Paliwanag ni Officer Zaleski sa kahihiyan, hindi inilipat ni Tony ang kanyang mga ari-arian kay Maisie dahil alam niyang arestuhin siya, ngunit dahil alam niyang buntis si Maisie. Nagulat si Maisie. So, buntis si Maisie sa anak niya. Tumanggo si Officer Zaleski. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Bakit si Tony ay maglalakas loob na lumitaw para makipagkita kay Maisie? Bakit kaya maniniwala sa kanya ang isang taong kasing aylap ni Tony dahil lang sa inaanak niya ito? Si Maisie pala ang nagsabi sa kanya na buntis siya. Si Tony ay hindi kasal at walang anak. Kahit na aksidente lang ang bata, supling pa rin niya ito. Kaya pagkatapos malaman ang tungkol dito, inilipat niya ang bahagi ng kanyang mga ari-arian kay Maisie, sa pag-aakalang ito ay para sa kapakanan ng bata. Nakipagsapalaran siya na lumabas at makita si Maisie at pagkatapos ay inaresto ng pulisya. Sinubukan pa niyang linisin ang pangalan ni Maisie matapos maaresto. Akala niya siguro ay isisilang ni Maisie ang sanggol at palalakihin ito sa ngalan niya. Pero ang hindi niya inaasahan ay gagamitin ni Maisie ang batang ito bilang bargaining chip para makapasok siya sa mga bushe. Malinaw na nagkaroon siya ng pagkakataong ipanganak sa mundong ito at mabuhay, ngunit siya ay pinatay sa sinapupunan ng kanyang sariling ina sa halip. Gaano kalungkot iyon. Lalong lumalamig ang panahon, at dumating ang taglamig sa isang kisap mata noong Nobyembre. Si Gideon, ang mamamatay tao, ay sinintensyahan ng kamatayan na may 2 taong suspension, at si Maisie ay sinintensyahan ng 10 taon sa bilangguan dahil siya ang umupo sa mamamatay tao. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang abogado na nagyusig kay Maisie noong panahong iyon ay si Francisco, at dahil malubha ang mga pangyayari sa pagkuha ng isang mamamatay tao para pumatay ng iba, ang hatol na natanggap ni Maisie ay pagkakulong ng higit sa 10 taon. Hindi tumanggi si Maisie, at hindi nagtaas ng anumang pagtutol sina Mr. at Mrs. Hannigan, bagamat hindi iyon ang desisyon na gusto nilang makita. Masama ang loob ni Richard dahil ang apo sa tuhod na inaabangan niya noon ay isang lang palang facade na ginawa ni Maisie. Kaya naman, parehong isinantabi ni Yael at Christina ang kanilang trabaho at nanatili sa tabi niya. At ipinagpaliban din ni Helios ang pagtatatag ng kanyang sariling negosyo sa ibang araw.
Samantala, opisyal na nagsimula ang mga proyekto sa ibang bansa sa ilalim ng Eastwood Enterprise at ni Tristan, at dumalo sina Nolan at Maisie sa seremonya ng pagbubukas nito. Kabanata 913. Lumapit sa kanila si Anthony na may dalang wine glass. Nolan, naparito ka para suportahan ang proyekto. Ngumiti si Nolan at kinuha ang wine glass sa waiter. Hi, Tio Topaz. Opisyal na nagsimula ang iyong proyekto, kaya, syempre, kailangan kong pumunta para ipakita ang aking suporta. Kumuha din si Maisie ng wine glass. Congratulations, Mr. Topaz. Ngumiti si Anthony at nag-toast kasama sila. Salamat sa lahat ng blessings ninyo. Naglakad papunta sa kanila si Tristan kasama ang isang batang babae. Nasa 20s na siguro ang babaeng nakatayo sa tabi niya. Hindi siya mukhang sobrang kapansin-pansin ngunit may matikas na ugali. Nakipag-clink si Nolan ng baso sa kanya. Mukhang nakahanap ka ng ibang magandang babae, Mr. Knowles. Ngumiti si Tristan at sumagot, hindi may kukumpara ng matandang bachelor na tulad ko ang sarili ko sa mga may pamilya. Kaya paano ako makakadalo sa ganoong okasyon ng walang kasamang babae? Ngumiti si Anthony at tumingin kay Tristan. Mr. Knowles, kung willing kang tumira at magpakasal noon, baka may mansyon ka ng puno ng mga anak at apo ngayon. Ako ay naninirahan sa ibang bansa mula noong ako ay bata, at hindi ko pinangarap na magkaroon ng mga anak at apo. Bilang lalaki, ang pinaka-prioritize ko sa buhay ko ay kalayaan. Sa palagay ko ay talagang maiinis ako kung magkakaroon ako ng asawa na mag-uutos sa akin sa buong araw. Noong bata pa siya, si Tristan ay palaging playboy, at siya ay isang gwapo, kaakit-akit, at casual na lalaki. Naimpluwensyahan din siya ng mas bukas na pag-iisip na edukasyon at walang tradisyonal na konsepto ng pagsisimula ng isang pamilya. Gayunpaman, iyon ang sinabi niya sa iba, ngunit walang nakakaalam kung naisip niyang gawin iyon. Nakangiting tanong ni Maisie, Mr. Knowles, hindi mo ba ipapakilala sa amin ang partner mo? Niyakap ni Tristan ang kasama niyang babae. Ang kanyang pangalan ay Zeta Yanov, at siya ay mula sa East Winston. Nahihiyang tumanggaw si Zeta at nakangiting binati sila ng English. Tumingin sa kanya si Maisie at nagulat siya. Ang iyong Ingles ay napakahusay, Miss Yanov. Sumagot siya, nag-aral ako ng Ingles sa kolehiyo, at gusto ko ang kultura ng Slekova. Pagkaraan ng ilang sandali na pakikipag-usap kay Maisie, nang makitang umalis si Tristan para sa ibang lugar para mag-toast kasama ang kanyang mga kaibigan, nagpaalam si Zeta sa kanila at naabutan si Tristan upang tumabi sa kanya. Tumabi si Maisie sa gilid ni Nolan. Hindi ko inaasahan na si Mr. Knowles ay kaakit-akit pa rin sa mga nakababatang babae kahit na siya ay nasa edad 50 na. Siguro nasa 27 or 28 years old si Zeta, mga kasing edad ko lang. Samantalang si Tristan ay nasa 50s na. Gayunpaman, mas binibigyang pansin niya ang pagpapanatili ng kanyang hitsura, kaya hindi siya mukhang matanda, at hindi kalabisan na sabihin na siya ay nasa kanyang 40s. Bahagyang damilat si Nolan. Magiging kaakit-akit pa rin ako kapag nasa edad niya rin ako. Sinalubong ni Maisie ang kanyang tingin at tumawa. Yung selos na yun lumabas lang nang wala sa oras. Natapos ang pagtanggap sa seremonya ng pagbubukas ng alas 10 ng gabi. Ipinarada ni Quincy ang sasakyan sa labas ng pangunahing pasukan, at sumakay si Nolan sa kotse kasama si Maisie pagkatapos magpaalam kay Anthony. Sa sandaling makarating sila sa entranceway sa Blue Bay Villa, si Maisie, na yumuko upang kunin ang kanyang mga takong, ay minasahe ang kanyang masakit na mga bukong-bukong. Napakatagal na mula noong huli siyang nagsuot ng mataas na takong sa isang piging. Kung alam niya na magpapatuloy ito hanggang sa huli, hindi siya nagsuot ng mataas na takong. Bigla siyang binuhat ni Nolan, pinaupo siya sa sopa, tumingkayad sa kanyang harapan, at itinaas ang kanyang balingkinitang bukong-bukong. Ang kanyang mga takong ay mukhang pula at bahagyang namamaga. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin sa banquet hall? Paano ko sasabihin sa iyo iyon? Hindi niya napigil ang tumawa. Kung alam mo kung ano ang nararamdaman ko, ibinalik mo sana ako sa kalagitnaan ng seremonya. Mukhang hindi maganda kung umalis tayo sa kalagitnaan. Minasahe niya ang kanyang mga paa para sa kanya at ngumiti. Malapit na itong maging kuko ng baboy. Ngumuso siya ng mahina. Sinasabi mo bang ayaw mo sa kanila? Iniangat siya ni Nolan sa hangin sa pamamagitan ng kanyang baywang, umikot, umupo sa sopa, hinal-alayan ang likod ng kanyang ulo gamit ang kanyang palad, itinulak ang kanyang ulo pasulong, itinaas ang kanyang ulo, at hinalikan siya. Malakas at matindi ang kanyang aura. Binitawan siya nito matapos siyang halikan hanggang sa maubusan siya ng hininga.
Pagkatapos ay pinasadahan niya ng mga daliri ang matingkad na mapupulang labi nito at nagbigay ng malabong ngiti. Kahit na maging baboy ka, gugustuhin pa rin kita. Sinaktan siya ni Maisie ng malandi. Ikaw na ang maging baboy. Kung kailangang gawing baboy ang alinman sa atin, mas mabuting ikaw na lang. Lalong tumindi ang saya na nagmumula sa kanyang mga kilay at mata habang nakatitig sa galit na galit nitong tingin. Kabanata 914. Ang Baseburg ay palaging mainit sa panahon ng taglamig at malamig sa panahon ng tag-araw. Ang mga rosas sa hardin na matatagpuan sa labas lamang ng bintana ay mukhang maislan at maganda sa ilalim ng masusing pag-aalaga ng hardinero sa panahon ng taglamig. Kamakailan lamang ay binibigyan ni Maisie ang kanyang sarili ng pahinga at iniwan ang kanyang kumpanya kay Lucy upang pamahalaan, at naglaan siya ng ilang oras upang bisitahin si Safi sa bahay ni Uncle Kennedy ngayon. Kalahating taong gulang na si Safi, at medyo hamaba na ang malambot niyang buhok. Hindi pa lubusang lumaki ang kanyang mga facial features, maliban sa kanyang matingkad at malalaking mata na tila kayang magkasya ang buong kalawakan sa bawat isa sa kanila, at sila ay yumuko sa 2 crescent moons tuwing siya ay ngumingiti. Ang batang babae na ito ay tiyak na magiging isang napakagandang babae. Hinawakan ni Kennedy si Safi sa kanyang mga bisig at ayaw makipaghiwalay sa kanya. Bagamat hindi niya ito biolohikal na ama, itinuring na niya si Safi bilang sarili niyang anak pagkatapos ng lahat ng pagmamahal ipinakita niya sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Ngumiti si Maisie at iminungkahi, hindi na ako makapaghintay na bigyan si Safi ng magagandang damit at bihisan siya ng maganda kapag siya ay 2 hanggang 3 taong gulang. Wala pang oras si Maisie na bihisan si Daisy nang ipanganak niya ang triplets bago ito. Nagsisisi siya sa tuwing naiisip niya. Siya nga pala, Tio Kennedy, pupunta ba si Tita Samantha para alagaan si Safi sa panahong ito? Ibinaba ni Kennedy ang kanyang tingin at nagbigay ng ngiti. Gustong-gusto niya ang batang ito at pumupunta siya tuwing malaya siya, pero hindi ko naman siya kayang problemayan palagi, di ba? Marahang pinunasan ni Maisie ang chubby chick ni Safi gamit ang kanyang mga daliri at nakangiting sinabi, Tito Kennedy, hindi madali para sa iyo na alagaan siya ng mag-isa. At si Tita Samantha ay tila handang tumulong sa iyo na mahirap, ngunit maaaring hindi ganoon ang iniisip ni Tita Samantha. Zay, inaasar mo na naman ako. Walang magawa si Kennedy. Lubos niyang nakuha ang gustong sabihin ni Maisie. Tumawa si Maisie at walang sinabi. How I wish to make a match out of the two of them, I will not force the issue. Kung tutusin, sila ang magiging magkarelasyon. Hindi ko kayang ipareha lang si Uncle Kennedy kay Tita Samantha dahil lang gusto kong magkasama sila. Tinawagan siya ni Riley sa oras na ito, kaya tumabi siya para sagutin ang tawag, at ang boses ni Barbara ay nanggaling sa kabilang dulo ng tawag sa telepono. Matapos makinig sa sasabihin ni Barbara, nagpaalam si Maisie kay Kennedy at nagmaneho papunta sa isang restaurant sa tabi ng bay. Nakaupo ang mga babae sa labas sa open-air balcony, at kinawayan siya ni Barbara. Umupo si Maisie at tumingin kay Riley na nakahiga sa mesa at hindi pa umimik. Anong problema niya? Kinuha ni Barbara ang kanyang coffee mug, humigop mula rito, at mamantong hininga. I guess it's a big deal. Sinulyapan ni Maisie si Riley, na nakahiga roon ng walang sabi-sabi, nakapikit, may iniisip, at lumapit kay Barbara. Hindi kaya mahalaga iyon. Hindi lang yon. Ito ay ilang seryosong shit. Binaba ni Barbara ang kape na may time na ekspresyon. Kaklase mo ba si Joe Watson? Tinanong ni Maisie kung paano nauugnay si Joe sa bagay na ito, at sinabi sa kanya ni Barbara na nagiinuman sila ni Riley sa Glitz isang linggo na ang nakakaraan nang makita nila si Joe, ang dating kaklase ni Riley, at inanyayahan siya para sa ilang inumin. Nang makaalis na sila sa club, si Joe ang naghatid sa kanila. Pinauwi niya muna si Barbara at pagkatapos ay si Riley. Dahil na rin siguro sa pag-away ni Riley kay Luis noong araw na iyon at hindi maganda ang mood niya, ayaw pa niyang umuwi. Kaya, napunta siya sa lugar ni Joe buong gabi, naglalaro ng mga console game. Nalaman na ito ng iyong pinsan, kaya, napawi ang pangungusap ni Barbara, at napaupo si Riley sa isang iglap. Namamaga ang mga butas ng kanyang mata na parang mga puff, at pinaliit nila ang kanyang mga mata sa 2 itim na linya, na tila siya ay nasa blues. Nagulat siya sa 2 nakaupo sa tabi niya, at tinapik ni Barbara ang kanyang dibdib. Oh my God, huwag kang mag-abala. Hindi ba kami nag-iisip ng paraan para matulungan ka? Ano ang maiisip mo para tulungan ako? Kaya niyang isipin kung ano man ang gusto niya. Kinuha ni Riley ang juice sa mesa at sabay-sabay na tinapos.
Mukha siyang nakakumbinsi, ngunit iba ang ipinakita ng kanyang ekspresyon. Kabanata 915. Pinunasan ni Maisie ang tungki ng ilong niya. Riley Hill, tanga ka ba o ano? Engaged ka na kay Luis, at naglakas loob kang manatili sa lugar ni Joe ng isang buong gabi pagkatapos makipag-inuman sa kanya. Alam mo ba kung ano ang gagawin ng publiko sa mga katulad mo? Papatayin ka nila sa internet. Bad mood ako nung araw na yon. Isinandal ni Riley ang kanyang ulo sa kanyang braso at nakatitig sa mesa. Kailangang dumalo sa isang hapunan ang ex-girlfriend niya, at bakit hindi niya naisip ang nararamdaman ko at ang engagement namin nang pumunta siya sa banquet kasama niya bilang kasama niyang lalaki. Pinaikit ni Maisie ang kanyang mga mata. Tumawa ng malakas si Riley. Facade lang ang engagement. Kung hindi dahil sa kasal na inayos ng dalawang pamilya, baka makipagbalikan pa ang ex niya. Ay nalalayan ni Maisie ang kanyang babagamit ang kanyang kamay. Kung talagang gusto ni Luis na bumalik kay Zyla, ang pakikipag-ugnayan mo sa kanya ay naubos na ang imburnal noon. Baka may dahilan pa para samahan niya si Zyla sa dinner. Hindi ba siya nagpaliwanag sa'yo? Walang sinabi si Riley. Tumingin sa kanya si Barbara. Hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon si Mr. Lucas na magpaliwanag bago ako kinaladkad sa Glitz para uminom, at ganoon na nga ang mga pangyayari mula noon. Kinalma ni Riley ang sarili, pinigilan ang lahat ng emosyon sa mukha, at sinubukan ang kanyang makakaya na pilitin ang isang masayang ngiti. Okay, huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na ito ngayon. Nagugutom na ako, gusto ko nang kumain. Waiter, pwede bang makuha ang menu? Nagpalitan ng tingin sina Maisie at Barbara. Bagamat si Riley ay nagkunwaring walang pakialam sa ibabaw, sa kaibuturan ng kanyang kalooban, siya ay talagang nagmamalasakit dito. Pagkatapos kumain, hinatid ni Maisie si Riley pabalik sa academy para kunin ang kanyang backpack. Tanong ni Maisie, kailangan mo ba akong samahan ka? Kumaway si Riley, ayos lang ako. Nag-drive ako dito mag-isa kaninang umaga. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Pinagmasdan ni Maisie ang pagpasok niya sa academy, pagkatapos ay tumalikod sandali bago pinaandar ang sasakyan. Nasa ground floor ng office building si Riley nang damilat siya at nakita niya si Zyla na pababa ng hagdan. Ang kanyang mga yapak ay natigil sa pwesto ng isang segundo. Kinagat niya ang kanyang labi at nagmamadaling umakyat, kunwari ay hindi siya nakita. Pinigilan siya ni Zyla nang dumaan siya. Miss Hill, tumigil si Riley at lumingon. Anong problema? Ramdam ni Zyla ang kanyang pagkapuot, ngunit tumugon siya ng isang ngiti. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Kalimutan mo na, alam ko ang gusto mong sabihin. Nag-cross arm si Riley at inilayo ang mukha. Huwag kang mag-alala, tatapusin ko na ang engagement namin ni Luis. Ikaw at si Luis ang may basbas ko. Bago pa magawa ni Zyla na magsalita, tumalikod na si Riley at aalis na sana. Gayunpaman, nakatayo si Luis sa pasukan ng hagdanan, at tila matagal na siyang naroon. Mukhang narinig din niya ang sinabi ni Riley, at agad na lumabo ang ekspresyon niya. Natigilan si Riley at natigilan sa pwesto ng ilang sandali, ngunit ang draft sa koridor ay kinaladkad siya pabalik mula sa kawalan ng ulirat, at sumugod siya sa gilid ni Luis at umakyat sa itaas. Hindi nang ahas na huminto si Riley, lalo pa siyang lumingon. Tumakbo siya pabalik sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Ang mga lecturer sa opisina ay nakaalis na sa trabaho, at walang sino man ang naruroon upang saksihan siya ng tulala. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili bago sinimulang ayusin ang kanyang backpack. Naglakad siya patungo sa hagdan at nakita niya si Luis na nakasandal pa rin sa dingding, naghihintay sa kanya, at agad siyang tumalikod. Sinundan siya ni Luis, naabutan siya, kinaladkad siya pabalik, at itinulak siya sa pader. Seryoso ka ba sa pagkansela ng engagement? Nang makitang hindi nagsasalita si Riley, hinawakan niya ang kanyang mga balikat gamit ang kanyang mga palad. Talagang iniisip mo pa rin si Joe Watson, hindi ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ordinaryong magkaibigan lang kami ni Joe, at walang nangyayari sa amin. Kahit na may totoong nangyayari sa pagitan natin, wala kang karapatang kontrolin kung paano ako pipili, kaya hayaan mo na ako. Sumakit ang balikat ni Riley sa pagkakahawak niya. Pagkatapos ng ilang higit pang pagpupumiglas, hinawakan ni Luis ang kanyang mga kamay, itinaas ito sa itaas ng kanyang ulo, ibinaba ang kanyang ulo, at tinakpan ang kanyang mga labi. Maaari lamang siyang tumutol sa sunod-sunod na mga ungol, ngunit pilit nitong ibinuka ang kanyang mga labi, na walang iniwang puwang para sa kanya kahit na huminga. Kabanata 916. Gustong huminga ng malalim ni Riley,
ngunit hindi siya makagalaw dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak nito sa kanya. Binitawan lang siya ni Luis nang tumigil siya sa pagpupumiglas. Hinawakan niya ang baba niya at nilapit sa labi niya, hinawi ang buhok sa labi niya. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon kahit na gusto mo siya. Hindi ako papayag na ipagpaliban ang kasal natin. Riley, sa akin lang ang puso mo. Nangilid ang mga luha ni Riley, hindi maipahayag ang lungkot sa kanyang puso. Hinalikan niya ang mga luha sa pisngi nito ngunit nagpatuloy sa paghalik sa kanyang leeg, pagkatapos ay binuhat siya at naglakad patungo sa opisina. Napabuntong hininga siya sa sakit, at halos kagatin niya ang labi nito. Hinalikan ni Luis ang pisngi niya mula sa kanyang likuran, ikiling ang kanyang ulo. Ang liwanag sa likod ng mga kortina ay naging malabo, na nagniningning sa nakapatong na silwete na makikita sa bintana. Hanggang sa gabi, umupo si Riley sa passenger seat na nakabalot sa coat ni Luis. Nakatingin ang mga mata niya sa tanawin sa labas, mukhang pagod at namumutla ang mukha. Hinitid siya ni Luis, binuhat siya. Mukha siyang relaxed gaya ng dati kapag kausap niya si Russell. Binigyan ni Russell ng lecture si Riley dahil nag-aalala siya na nanatili siya sa labas magdamag, ngunit hindi siya nagsasalita sa buong oras. Dinala siya ni Luis sa itaas ng kwarto niya. Hinubad ni Riley ang jacket niya at inihagis sa kanya. Isara mo ang pinto kapag umalis ka. Naglakad siya papunta sa banyo. Paglabas niya ng shower ay naroon pa rin si Luis. Umakyat siya sa kama at ihiniga ang sarili nang hindi man lang siya sinulyapan. Tahimik na umupo si Luis sa gilid ng kama, pagkatapos ay hinayla ang kanyang kumot pataas. Magpahinga ka ng mabuti. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, idiniin ni Riley ang kanyang mukha sa unan at tahimik na humagulgol. Nang gabing iyon, pumunta si Luis saglit at mag-isa sa kwarto. Pumasok si Helios, inilagay ang kanyang baso ng alak sa mesa, at umupo. Anong problema? Nagbuhos si Luis ng alak sa baso, ibinalik ang ulo, at ininom lahat. Ngumiti si Helios, dahil kay Riley. Lumingon sa kanya si Luis. Sa tingin mo, sobra na ba ang pagtali ko sa kanya sa kasunduan sa kasal? Hindi ko maramdaman na may pakialam siya kahit anong gawin ko. Mas masaya siya kay Joe Watson kaysa kapag kasama niya ako. Malungkot siyang ngumiti, saka ibinaba pa ang ilang baso. Kinuha ni Helios ang kanyang baso. Paano mo malalaman na wala siyang nararamdaman sa'yo? Napangiti si Luis. Kung may pakialam siya sa akin, hindi na siya tatahimik nang makita niyang inaaya ako ni Zyla. Sinabi pa niya na kakanselahin niya ang kasal para magkaroon kami ng paraan. Bakit niya ako pipiliin kung hindi dahil sa kasunduan ng aming mga pamilya? Nanlamig ang katawan ni Luis. Inalis ni Helios ang kamay niya at umiwas ng tingin bago mahinahong sinabi, sabi mo wala siyang pakialam, pero hindi mo ba alam kung bakit siya umiinom sa Glitz noong isang gabi? Tumigil si Luis, ngumiti si Helios, sino ka para umattend ng event kasama si Zyla? Nag-date ka pa nga dati, kaya insecure si Riley. Kung wala lang siyang pakialam sa inyo ni Zyla, hindi sana siya pumunta dito para uminom. Biglang natigilan si Luis at inilagay ang kamay niya sa noo niya. Hindi pa niya ito sinabihan tungkol sa pagpunta sa isang event kasama si Zyla. Hindi sinusubukan ni Luis na itago ito kay Riley. Nandyan lang siya para tumulong, at walang nangyayari sa pagitan nila ni Zyla. Magkaibigan lang sila, at masyado siyang nagalit na nagtagal si Riley kay Joe, kaya hindi niya pinakinggan ang paliwanag nito. Kabanata 917. Katulad ng pagdating ni Zyla para magpasalamat, wala pang 10 minuto nasa opisina lang siya at walang nangyari. Lahat ng sinabi ni Helios ay nagpaisip kay Luis tungkol sa reaksyon ni Riley, at tila may pakialam siya. Nakapatong pa rin ang kamay niya sa noo niya, tapos sumakit ang ulo niya. Wala akong balak makipagbalikan kay Zyla. Ito ay isang kaganapan lamang para sa kanyang bagong pelikula. May kadate siya noong gabing iyon, ngunit may nangyari, kaya siya lumapit sa akin. Pumayag siya dahil may utang siya sa kanya, at hindi ito masyadong makakatulong. Nilagay ni Helios ang kamay sa balikat niya at tinapik ito. Alam kong may utang ka sa kanya, pero mas mabuting magpaliwanag ka kay Riley. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa inyo, kaya normal lang na hindi kayo nagkaintindihan. Kinabukasan, pinaplano ng Music Academy ang Christmas event. Ang mga mag-aaral ay nagparehistro upang sumali sa mga club, ngunit sila ay halos para sa solong mga instrument. Karamihan ng mga mag-aaral ay nagpunta sa piano at violin. Kung ikukumpara, mas kaunti ang mga taong nag-sign up para maging bahagi ng orkestra. Ang ilang mga lecturer ay nakaupo sa registration counter sa hawak kanilang mga telepono.
Mamimigay sila ng mga form sa mga interesadong sumali at tila maraming oras sa kanilang mga kamay. Bumalik si Riley pagkatapos mamigay ng ilang flyers at kumuha ng bagong stock. Hindi naiwasang payuhan ng isa sa mga lecturer, kalimutan mo na, Ray. Walang kwenta, ang mga kabataan ay hindi talaga interesado sa mga orkestra. Oo, sayang lang ang oras. 8 lang ang nag-sign up. Ang mga solong instrumento ay halos mayroong 100 na sign up. Napakalaking paghahambing iyan. Umikot si Riley at niyakap ang mga flyers. Mas mabuting kumuha ng ilan kaysa maupo lang dito at walang ginagawa. She made the lecturers look awkward pero hindi na niya hinintay na mag-react at umalis na. Sok, sino siya sa palagay niya, kumikilos ng mataas at makapangyarihan pagkatapos lamang na nandito sa loob ng ilang buwan. Huwag mo siyang pansinin, hayaan mo siyang ibigay ang mga ito. Aling moisturizer ang ginagamit mo kamakailan? Natuyo na ang balat ko, nagsimulang talakayin ng ilang lecturer ang skincare at hindi pinansin si Riley. Ang lecturer na nagpayo kay Riley ngayon ay tumingin kay Riley, na masigasig na namimigay ng mga flyer at nakikipag-usap tungkol sa orkestra sa mga estudyante. Nag-alinlangan siya bago kumuha ng ilang flyers at sumunod. Nagulat si Riley dahil hindi niya inaasahan na sasamahan siya nito. Ngumiti ang lecturer, mas maganda kung magkasama tayo. Mayroon pa tayong 3 araw para makakuha ng sapat na tao. Ngumiti si Riley, salamat, buti na lang hindi mainit ang tag-araw. Nakatayo silang dalawa sa labas ng kalahating oras at halos tapos na silang mamigay ng flyers pero 2 estudyante lang ang nakumbinsi. Inabot ng lecturer ang isang bote ng tubig sa kanya. Napahinto si Riley, saka kinuha ang bote at ngumiti. Salamat, Ruby. Mula nang sumali siya ay may mga batikos, kaya hindi siya naging malapit sa ibang mga lecturer. Ang isang ito na nagngangalang Ruby Severy ay nasa 1 taon ng maternity leave nang sumali siya at bumalik noong 1 buwan. Ang bass at opera ang kanyang mga espesyalisasyon. Si Ruby ay may higit sa 10 taong karanasan sa eksena ng orkestra. Huwag kang mag-alala tungkol dito, lahat tayo ay magkakatrabaho. Si Ruby ay napaka-friendly at ginawang komportable si Riley. Habang nagkukwentuhan sila, nakita ni Riley si Mr. Charles Nixon at Louis na naglalakad habang nagkukwentuhan. Nagsimulang magkunwaring abala ang ilang lecturer na walang ginagawa nang makita nila si Mr. Charles. Kabanata 918. Nakita sila ni Charles pero hindi pinakita sa mukha niya. Ngumiti siya at tinanong si Riley, sa palagay ko hindi kayo nakakuha ng maraming estudyante para mag-sign up. Awkward na ngumiti si Riley. Si Ruby ay estudyante ni Charles. Natawa siya at sinabi, Sir, si Ray ay nagsusumikap talaga sa pagre-recruit. May 3 araw pa tayo. Kung kakaunti ang makukuha natin ngayon at iilan bukas, maaaring hindi tayo makakuha ng marami, ngunit maaaring sapat na ito para sa isang pagtatanghal. Masayang tumanggaw si Charles, ayos lang, naniniwala ako sa'yo. Ang pag-unlad ng orkestra sa akademyang ito ay nakasalalay sa iyo. Si Ruby ay nagsimulang makipag-usap kay Charles sa gilid, naiwan sina Riley at Louis na nakatayo sa kanilang mga pwesto. Natigil si Riley sa pagitan ng pag-alis at pananatili, ngunit nang siya ay nag-aalangan, iniunat ni Louis ang kanyang kamay. Tinanong niya, anong ginagawa mo? Sinabi niya, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Nag-aalinlangan niyang ilabas ang kanyang kaliwang kamay, ngunit bago pa ito tuluyang maiunat, hinailan na ni Louis ang kanyang palso. Bago pa siya makapag-react, dahan-dahan niyang itinali ang isang bracelet na may purple pearls sa kanyang palso. Natigilan siya, kinabit ni Louis ang kawit. Maganda sa iyo iyan. Binawi ni Riley ang kamay niya at hinawakan iyon. Tumingin siya sa paligid niya at pagkatapos ay sa pearl bracelet, nakol sa hawakan. Ikaw, ano ang kahulugan nito? Hindi mo ba gusto ito? Natigilan si Riley, nanatiling nakayuko, at tumahimik. Lumapit si Louis sa kanya, it's to apologize. Humingi ng tawad. Tumingin siya sa mga mata ni Louis at naalala kung paano siya tinatrato nito. Nagsimulang uminit ang mukha niya, at umiwas siya ng tingin. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Biglang hinayla ni Louis ang braso niya, at bago pa siya makapagtanong, hinayla na siya nito palayo sa harap ng lahat. Tahimik talaga ang garden sa likod ng classrooms, walang nakikitang tao. Marahang hinayla ni Riley ang kanyang kamay pabalik. Bakit mo ako dinala dito, Louis? Huminto si Louis sa paglalakad, kinulong siya sa harap ng isang pader, ikinulong ang mukha sa mga kamay nito, at lumapit. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag tungkol kay Zyla. Nanatiling nakayuko si Riley at Ma'am Ulong, ano ang dapat ipaliwanag?
Matagal na naming tinapos ang mga bagay-bagay, at hindi ito tulad ng naisip mo. Hindi na kami magkakabalikan dahil, tumigil siya. Kinabahan si Riley, ngunit hindi niya sigurado kung para saan. Iyon ay hanggang sa dahan-daang ang sinabi ng boses sa itaas ng kanyang ulo, dahil nakuha mo na ang aking puso. Tumigil sa paghinga si Riley at tumangala sa kanya at diretso sa kanyang mataimtim na mga mata. Nakita niya ang sarili sa mga mata nito, tulad ng kung paano siya ang nakikita niya sa sandaling iyon. Ibinuka niya ang kanyang mga labi. Ikaw, idiniin ni Luis ang daliri sa labi niya. Listen, I was in a relationship with Zyla, but it wasn't exactly a romantic one. Hinabol niya ako, at tinanggihan ko siya, ngunit hindi siya sumuko, kaya pumayag akong subukan ito. Riley beamed at itinulak ang kanyang daliri. Laking gulat niya, so pinaglalaroan mo ang nararamdaman niya. Hindi. Tumingin si Luis sa ibaba. Sinubukan kong kumbansihin ang aking sarili na tanggapin siya at mahalin siya, ngunit hindi ko magawa. Kung ganoon, bakit kayo magkasama sa loob ng 6 na taon? Nagpout si Riley. He helplessly chuckled. More like I wasted 6 years of her life, kaya utang ko sa kanya ito. Kaya naman pumayag akong dumalo sa event para bayaran siya at bigyan siya ng kaunting pabor. Kabanata 919. Ibinaba ni Luis ang ulo at tumingin kay Riley. Pero ang nangyari between us is all in the past now. Hindi ko na siya kakausapin kung ayaw mo. Hindi inaasahan ni Riley na susundin niya ang gusto nito at hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Pinaramdam pa nito sa kanya na siya ay nagiging maliit at naghahanap ng mali kung saan wala. Riley, hinawakan ni Luis ang pisngi niya at lumapit. Wala kaming ginawa sa 6 na taong relasyon namin. Ikaw lang ang nahawakan ko. Namula ang mukha ni Riley, at itinaas niya ang kanyang mga kamay at itinulak siya palayo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, tama na. Dagdag pa ni Luis, kahapon ang unang pagkakataon. Nasaktan kita, gagawin ko ng mas mabuti manam. Tinakpan ni Riley ang bibig niya, parang kamatis ang mukha niya. Tigil na sabi, hinawakan ni Luis ang kamay niya at hinalikan ang mga daliri niya. Nablangko ang isip niya at muntik ng manigarilyo. Ipinagpatuloy niya ang paghalik sa kanya, nakalimutan kung gaano siya kabanggas noong nakaraang gabi, at sa halip ay banayad. Napayakap si Riley at nakalimutan siyang itulak palayo. Matapos magkabalikan sina Riley at Luis, ang kanyang mood ay napunta mula sa moody nitong nakaraang 2 araw hanggang sa mukhang siya ay na-love-struck, napapangiti paminsan-minsan. Hindi nakatiis sina Maisie at Barbara. Ubo, kung nagkabalikan kayo, oras na para isipin ang kasal. Kinuha ni Maisie ang kanyang tasa at humigop dito. Nawala ang ngiti ni Riley nang marinig ang salitang kasal, at agad na naputol iyon. Kasal, masyadong mabilis iyon. Humalaklak si Barbara. 3 taon na kayong engaged. Hindi ka agad iyon, pero hindi pa ako handa. Ibinaba ni Riley ang ulo niya at hinayla ang shirt niya. Malamig ang paa niya. Tumawa si Barbara. Oo naman, huwag kang umiyak kung aalis siya isang araw. Nagpout si Riley pero hindi umimik. Ibinaba ni Maisie ang tasa ng tsaa at tumingin kay Barbara. Huwag ka lang mag-focus kay Riley. Hindi ka rin makakaligtas dito. Huminto si Barbara, at habang tumatawa si Riley, may sasabihin sana siyang ngunit tumigil, at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang noo. Kalimutan mo na. Lumapit si Riley sa kanya. Kalimutan mo na. Hinalikan mo na ang pinsan ko, tapos ngayon balak mo siyang iwan. Natigilan si Barbara. Nagpatuloy si Riley. Nawalan ako ng $100 dahil doon. Dapat bumawi ka. Humigop ng tsaa si Barbara para maiwasan ang pagsagot. Biglang nagkagulo sa restaurant. Napatingin ang lahat sa ingay at nakita ang isang babae na nagwisik ng tsaa sa mukha ng isang lalaki. Bumangon ang lalaki at sumigaw, nababaliw ka na ba? Bakit mo ako ginagalit kung alam mong baliw ako? Nabulag siguro ako para mahulog sa isang manloloko na katulad mo. Kinuha ng babae ang kanyang bag at humakbang palayo. Kumuha ng napkin ng lalaki at pinunasan ang tsaa sa mukha. Napansin niyang lahat ng mata ay nasa kanya at sumigaw pabalik, ano ang tinitingnan ninyo? Laking gulat ni Barbara nang makita ang mukha nito at agad na kumalma. Napansin niyo ni Maisie, at nang magtatanong siya, tumingin ang lalaki kay Barbara habang papaalis ito at lumagpas sa mesa nila. Isang malawak na ngiti ang ibinigay ng lalaki at naglakad, pinunasan ang tsaa sa kanyang balikat. Akala ko pinaglalaroan ako ng mga mata ko. Hindi ba ito si Miss Elena Chase? Tanong ni Riley, Barbara, kilala mo ba siya? Kumulat ang kamay ni Barbara sa mesa, ngunit hindi siya sumagot.
Napatingin ang lalaki kina Maisie at Riley at nag-click sa dila. Kaibigan mo ba itong dalawang dilag? Ipakilala mo naman sila. Kabanata 920. Walang ekspresyong sagot ni Barbara, hindi kita gaanong kilala. Ngayong pumanaw na ang kaibigan kong si Eric, nakalimutan mo na rin ako. Nilagay ng lalaki ang kamay sa balikat niya at nilapitan siya. Napakaganda mo pa rin pagkatapos ng maraming taon. Bumaba ang kamay niya. Biglang tumayo si Maisie, hinawakan ang palso nito, at sinipa sa tuhod. Bumagsak ang lalaki sa sahig. Nasaboy ka pa lang ng tsaa, at hinahawakan mo ngayon ang kaibigan ko sa publiko. Iyan ay sexual harassment. Mas nakaakit ng mga titig ang boses ni Maisie. Mukhang nahihiya ang lalaki, bumangon sa sahig, at tumawa. Bitch, manatili ka sa linya mo. Itinulak niya si Maisie, na umiwas dito at itinulak siya sa sahig pagkatapos noon. Lahat ng tao sa paligid nila ay tumayo para tingnan. Inilabas ni Dom ang kanilang mga phone para kumuha ng litrato habang ang iba ay nag-cheer. Lumapit si Riley at sinipa siya. Iyon ay para sa pagtatangka na ibuli ang mga babae. Ikaw, mas mabuting bantayan mo ang iyong likuran. Nadapa ang lalaki at kumari pa ng takbo. Tumingin si Maisie kay Barbara, na mukhang namumutla. Isa siya sa mga lalaking iyon. Tumango si Barbara. Johnny O'Neill ang pangalan niya, sa parehong gang nila. Hindi ko inaasahan na maaalala pa niya ako. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay naghiwalay na sila dahil sa takot na maaga nito ang atensyon. Hindi niya akalain na makakabangga niya si Johnny dito. Hindi na siya nakabawi sa trauma na idinulot ng mga lalaking iyon sa kanya kahit na matapos ang maraming taon. Umupo si Riley, mukhang hindi masaya. Sinubukan pa ng bastardong yun na hawakan si Barbara. Dapat ay binigyan ko pa siya ng ilang sipa. Umalis ang tatlo sa restaurant pagkatapos nilang kumain, at bigla silang nakakita ng ilang lalaking naglalakad papunta sa kanila nang makarating sila sa garahe. Ang isa sa kanila ay si Johnny, na nagsisikap na makakuha ng isang tao upang balikan sila. Naglalakad si Johnny sa harap ng barkada at sinigawan sila na ang mga kamay ay nasa bewang. Hindi ba kayo mga bitch ngayon lang nagmamalaki? Hindi ka ba magaling makipag-away? Malakas na sinagot ni Riley, paano isang grupo ng mga lalaki ang nambubuli sa ilang babae bilang isang bagay na maipagmamalaki? Kaya hahayaan ko na lang na ibuli mo ako. Dumura si Johnny at pinagulong ang palso. Tuturuan kita ng leksyon. Papalapit na ang ilang lalaki nang biglang ihagis ni Riley ang kanyang bag sa kanila at binatukan sila. Lumapit ka kung maglakas loob ka. Tulong. Ang lalaki ay sinipa at bumagsak sa lupa sa isang malakas na kalabog. Si Seiday, na biglang sumulpat, ay maliksi at malakas. Hinawakan niya ang mga lalaki sa kanilang mga palso at pinaikot sila. Ang tunog ng pagbitak ng mga buto ay sinundan ng masakit na hiyaw. Nagsimula nang bumusina ang sasakyang nakaparada sa likuran nila. Pagkatapos ay inilabas ni Nina ang kanyang ulo at itinuro ang mga lalaki. Tumawag na ako ng pulis. Hindi kayo makatakas. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Johnny. At ayaw na niyang ituloy ang pag-atake nang makita niyang binugbog ng husto ang mga lalaking dinala niya. Agad niyang inutusan sila na umatras. Matapos tingnan ni Maisie kung okay na sina Barbara at Riley, tinapik niya ang balikat ni Seiday. Salamat sa kabutihan at dumating ka sa oras. Ibinaba ni Helios ang bintana ng sasakyan. Ayos ka lang. Pumunta si Riley sa bintana at ngumiti sa kanya. Paano mo nalaman na may problema kami? Napanatili ni Helios ang kanyang ekspresyon. Napadaan lang ako. Napadaan. Nagkataon lang. Hindi ito binili ni Riley. Napatingin si Nina sa kanyang relo at lumingon. Hells, naghihintay si Mr. Hitchcock. Tumango siya at tumingin sa kanila. Kailangan ko nang umalis. See you later.